hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Hindi, madam. Hindi ka bukas. Hindi ka bukas. Eh kayo nga, ang dami niyong akusasyon sa mga Duterte. Ang dami niyong akusasyon kay BP Sara Duterte. Matitindi ang akusasyon ninyo sa mga Duterte. Kinasuhan ba kayo? Kinasuhan ba kayo? Even if sabihin mo ng senador kayo, the mere fact na kung ano-ano ang sinasabi ninyo, pwede pa rin kayong kasuhan. 'Di ba? Eh, ang alam ko, immunity, I think yung 6 years lang eh. Pero pag lagpas sa 6 years, pwede kayong kasuhan. O kaya, at least, kung hindi man doon sa mga akusasyon nyo sa mga Duterte, pwede kayong kasuhan ng ethics complaint ng mga kaalyado ni Duterte. Pero hindi nga kayo kinakasuhan eh. Nagtataka nga kami eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pag-usapan na po natin tong napakainit. Nako. Napakainit, abot hanggang singit. Grabe ho. Kakaiba ho itong revelasyon ho na ito. Grabe, sabi nga talaga nila, wala talagang matatago eh. Ika nga, sabi nga, di ba, ng banal na kasulatan, everything will be revealed. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Hindi, madam. Hindi ka bukas. Hindi ka bukas. Eh kayo nga, ang dami niyong akusasyon sa mga Duterte. Ang dami niyong akusasyon kay BP Sara Duterte. Matitindi ang akusasyon ninyo sa mga Duterte. Kinasuhan ba kayo? Kinasuhan ba kayo? Even if sabihin mo ng senador kayo, the mere fact na kung ano-ano ang sinasabi ninyo, pwede pa rin kayong kasuhan. 'Di ba? Eh, ang alam ko, immunity, I think yung 6 years lang eh. Pero pag lagpas sa 6 years, pwede kayong kasuhan. O kaya, at least, kung hindi man doon sa mga akusasyon nyo sa mga Duterte, pwede kayong kasuhan ng ethics complaint ng mga kaalyado ni Duterte. Pero hindi nga kayo kinakasuhan eh. Nagtataka nga kami eh. Hindi kayo kinakasuhan. Walang kumakaso sa inyo. Bakit? Kasi nga po, si Pangulong Duterte, yan ang sandigan ng free speech. Lagi niya sinasabi yan, di ba? Kahit ikaw ay against sa akin, aking ikaw po proteksyonan. Yung free speech mo po proteksyonan ko. Yan ang lagi sinasabi ni Duterte. Kaya nga ang number 1 critic niya na si Leni Robredo, nung mga Duterte supporter, nagbalak na i-impeach si BP Sara Duterte. Ano sabi niya? Stop it guys, stop it. Hindi, totoo yan. And I'm witness to that kasi may mga nakausap tayo nung panahon nung ni Duterte na mga supporter, abogado na gusto talagang ipa-impeach na si BP Sara Duterte. Yun ang lagi niya sinasabi, stop it. Kalayaan ng taong pumuna. At hindi lang yan. Bakit ko nasabi yan? Kasi nung panahon din sa Davao, meron din ganyan sa kanya eh. Maraming mga ganyan sa kanya, yung mga Nograles, hindi naman niya kinasuhan. Free speech kasi. At always remember na it should have malice. Walang malice when it is part of your duty. Lahat ng pagpuna ng mga vlogger sa'yo, it's part of your duty. Meron bang pumuna sa yung vlogger at sinasabi ikaw ay hindi na part ng mga duty mo? Wala eh. 'Di ba? Walang pumuna sa yung ganun na yung below the belt hindi nakasali. Halimbawa, siguro yung mga below the belt, yung idadamay mo yung anak, na wala namang kinaugnayan.
sa pag-perform ng duty niya. Di ba? Wala eh. Lahat ng kritisismo sa'yo ay part ng duty mo bilang senador. Lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senador, ilan ang nireklamo nyo? Sir? Ilan po ang nireklamo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po yung kasama po sa kaso ito. Kasama na po Hindi, sila. hindi dito siya sa kasama. reklamong inihain namin ngayong umaga. Mga tanong ano? Yung mga binanggit niyo po ba kasama? Bakit ko babanggitin yun kung hindi kasama? Minsan yung mga media, ewan ko rin magtanong, kakaiba rin ano? Obvious ba na kasama yun kasi nga binanggit yung pangalan? Ang sakit nyo sa banks kayo mga media. Pag-post ba tayo send ng set inquiry on them? Diba parang formulation of fake news na naman to? Naksaya na naman, didikit na naman nila sa fake news. Alam mo mga media galit na galit sa mga vlogger eh. Alam mo kung bakit? Ito ah. Kasi wala nang yung credibility ng mga media. Wala na talaga. You know why? Sa totoo lang, diretsuhan tayo, real talk tayo media. Kaya walang credibility kayo. Kasi yung amo ninyo ay may mga negosyo. At yung negosyo na yon ay maapektuhan pag kayo bumatikos sa gobyerno. At kung nakakahingi ng pabor sa gobyerno, hindi ninyo babanatan. Tama, mali. Kami mga vlogger, wala kaming mga amo. Wala kaming nagdidikta sa amin, kaya nga kami nag-aaway-away. Ay, di pala ako kasali doon, sila lang. Kaya nga nagsasalpukan yung mga yan eh. Kanya-kanya, hindi, totoo. O, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, iba yung salpukan nila kay luka-luka. Iba yun. Yun, magulo lang talaga si luka-luka. Hindi, alimbawa, kami nung ilang mga vlogger, bakit sila nag-pro-IME? Di ba? Kahit sila ay maka-BP Sara Duterte. Kami mga banateros, wala. Hindi kami pro-IME. Hindi kami nag-IME. Kasi nga, we have different, wala kaming boss, wala kaming pakialam. And even if kami nasa SMNI, grabe ang respect ng SMNI sa aming sariling pananaw. Hindi kami pakikialaman yan. Hindi kami sasabihan yan, uy, tumahimik ka na kasi ganito, ayaw ng walang ganun. Basta kung kami magsasarili ng sa aming sarili, di ba? Hindi kami pwedeng bumanat ng yung mga may mura sa loob. Yun lang naman yun. Doon lang naman ang restriction namin. Bawal lang kami magmura doon. Siyempre, bawal din yung mga bastos na example, ganun. Pero sa amin, bahala kami sa buhay namin. Hindi kami sinasabihin, uy, banat bay, wag mong ganituhin to si ganito o kasi kampiyan. Walang ganun. Kaya nga kami magkakaiba. Kami nga mismo mga banateros eh. Yung iba sa amin, binabanatan yung si senador na ganito. Ako, hindi ko binabanatan. Yung isa, ako naman, bumabanat sa isang ganito. Siya, hindi. Depende kasi, wala kasi yung nagdidikta sa amin. Kaya itong mga credibility ng media, sunog na. Kaya ang init ng ulo at lagi nilang sinasabihan, eto mga vlogger na ito, fake news ito mga ito eh. Fake news to mga ito. Fake news. Pero sa totoo lang, sila naman ang nagpapakalat ng fake news. Diba? O, sino nagsabi na tinanggihan ng Australia? O, yung interim release ng ICC. Diba mainstream media? O. Wala ngang application, paano tatanggihan? Gago! Oh. Sino pa yung nagsabi na si Duterte ay humingi ng asylum sa China? Di ba mainstream media? Gago! O tinanggi naman ng China. Oh. Kayo ang nagpapakalat ng fake news kasi nga meron kayong galit kayo sa mga Duterte. Yan ang totoo. Na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron po ba kayong huling information, update about dun sa
Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng POGC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung forward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after. So, bakit di yun ang imbestigahan nyo? Ba't di yun ang idemanda ninyo? Malalaman naman ng NBI yan eh. I mean, ako wala akong pakialam kung sino man yung balyente na yun. Ang alam ko lang balyente, nung panahon namin yun, nung nanonood kami ng telebisyon. Balyente! Okay na ke! Hindi, alam mo yung ganon? Noon ko lang napakinggan yan eh. I mean, yung pala sa sinasabi mong balyente, bakit hindi mo, yun ang kasuhan mo? 'Di ba? Pwede mo naman alam ko, kayang gawin ng NBI yan eh, na malaman kung sino nasa likod, 'di ba? Ay nako, kaya nga ako, hindi nga, 'di ba? Paulit-ulit ko 'to sinasabi. Hindi nga ako pabor sa mga nagtatago sa ano nila, sa kanilang mga muka, 'di ba? Ako, harap-harapan ako sa social media ko. Puging-pugi ko. Joke lang. Sa panaginip lang. Yung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, huling mensahe? hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan. Sino mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun na po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more, sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare. Apektado si Madam. No? Alam mo, Madam, ito lang masasabi ko sa'yo, ha? Ito lang masasabi ko sa'yo. Ang katotohanan, hindi mo matatago yan. Whatever happens, it will reveal. Lies, merong yang hangganan eh. Ang kasinungalingan ay meron pong hangganan. Diba? Merong panahon na pwede kang magkubli sa kasinungalingan, but eventually, lalabas ang katotohanan. Yan lang masasabi ko. Yan lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Naniwala ka sa akin. Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi para... Yan! Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga... Naka! Sabulay na naman yan. Ang tanong kasi nung media, di ba ang Senado pwede naman magprotekta, ganito, o mag-rescue? Uy, sasagot niya, hindi po namin mandato yan. Madam, ginagawa naman po yan doon sa mga nakaraang mga witness. Di ba? As a matter of fact, isa nga po kayo sa magaling sa ganyan yung mga witness against the Duterte or against yung sa ICC, di ba? At saka yung sa willing kayo na tulungan, di ba? Willing kayo na magbigay kasi it's not necessary yung office nyo, but you can get the contacts through NBI or DOJ or the police recommendation na this one should be put in a witness protection program.
But the initiative can start in your office. You know that. Dahil ginawa nyo naman yan eh. Sa mga ICC, di ba? Kayo unang mga nagpresenta. Kayo yung mainit na nagpipresenta ng mga witness. Kayo yun eh. Tapos, poproteksyonan sila through giving them to the NBI, to the police, to the DOJ. You can do that. So, yung sinasabi mo ngayong hindi nyo mandato, parang ayaw ninyo atang paatinin sa Senado itong si Rene. Ayaw nyo po ba? Ako'y nagtatanong lang. Ayaw mo po bang magsalita sa Senado si Rene? Mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yon ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang maaksyonan. At hanggang ngayon, inaasahan kong maaaksyonan nila ang sitwasyon, kung ano man yon ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamong ito. Maraming salamat po. Cut! Ayun, tapos na. Gago! Alam mo, meron lamang akong paalala sa iyo, bago tayo lumipat doon sa kasi meron akong may sasabihin ako sa inyo malupit. Alam mo, basahin mo yung Luke 12 verse 2 to 3. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roof. Yan ang tandaan mo, Yan ang tandaan mo. Sabi nga, ito ay nagwa-warn sa private scene, o kaya ay conspiracy will one day be exposed. Panghawakan natin pareho yan. Pati ikaw, hawakan mo yan. Kung kaya mong hawakan sa puso mo yan, hawakan mo. Ako, kaya kong hawakan ko yan. Kasi bakit? Wala naman po akong sikretong na tungkol dito sa issue na to. Wala. Ako'y nagre-react lang. Ako'y content creator lang na nagre-react at isang mamamayang Pilipino na nagsasabing, if this is true, dapat talaga kayong i-ethics complain. If this is true, you should be removed in the Senate. Yun ang sa akin, Kasi, pambihira ho. And the accusation sa inyo ay hindi lang isa. Di ba? Marami pa pong sinabi si Topacio na akusasyon sa inyo. Yun nga ang kinakataka ko . Bakit hindi nyo kinasuhan si Topacio? Siya yung nanggahamon sa inyo. Asuhan mo ako, libel! Na magkaharap tayo at magkalabasan tayo ng ebidensya. Kasi siya mismo pinangalanan niya. Direkta, hindi siya nag-react. Direkta siya, sinabi niya. Ganito pagkasabi niya na parang, hindi na ako nagtataka na lumabas yan si Rene o si Michael kasi ginawa na ni Ontiveros yan. Yan yung sinabi ni Topacio. Eto nga, kasi siya pa yung abogado. Kaya nga sinasabi niya, kasuhan mo ko. Eto, sinasabi ko na sa'yo. Nagtatanim ka. Yun ang sinabi ni Topacio, kasuhan mo ko. Ba't di niya kinasuhan si Topacio? Dahil magkakalabasan ng ebidensya? Di ba? Ang nakakataka dito, kasi ito si Ontiveros, ayan, papakita ko sa inyo, May papakita ko sa inyo. Siya mismo ang nag-file ng bill, hindi ko mabasa yan, nilalandali lang, bubuksan ko sa aking computer. Siya mismo nag-file ng bill, okay? Na sinasabi niya na kailangan proteksyonan ng freedom of speech. Okay? Ito ang explanation dyan, yung sa bill na yan, tinanong natin sa kaibigan natin si GPT. Si GPT, kilala niyo yun? Sabi niya, ano ang pinopropose nung Senate Bill number 1593? To decriminalize libel? Mantakin mo, ikaw nagsabi niya na. Ikaw. Gusto mo ma-decriminalize ang libel? Ako, I agree na. Dati hindi ako agree dyan. Ngayon, na-realize ko. Wini-weaponize pala talaga ng mga politiko yan. Meaning you can't be jailed for libel or cyber libel anymore. Ikaw ang nagsabi niyan. Ganito ka kahipokrito. Pero ngayon, ginamit mo against us. Instead, the offended party can only sue for damages. Tama naman yun. Yan yung civil case, di ba? Like a civil case, not a criminal one. Why? Because libel laws are being used to silence critics. Naku. Ikaw na nagsabi niyan, madam. Ikaw, galing yan dito sa iyong pinasang bill. Galing yan dyan. Sabi ko kay kaibigan ko si GPT. Kaibiganin nyo rin yun.
Sabi ko, paki-explain nga to. Napakahaba ng mga lingwahe dito. Oh, ayan. Sabi dito, ha? Thousands of cyber libel case are clogging up the courts. Oh, while with very few ending conviction, which is true. Dumadami lang ang trabaho kasi alam mo mga kababayan, ngayon ko lang nalaman nung nagkaroon ako ng mga kaso sa mga congressman, na grabe pala ang mga congressman. Kaliwat kanan ng kinakasuhan nilang ng libel. Para lang talagang maistorbo. Since sila, mayaman sila. Since sila, marami silang pera. May panahon sila. May binabayaran silang retainer sa mga abogado nila at walang ginagawa. Gagawin nila, pag may nag-criticize sa kanila, lalo na sa mga local, ididemanda nila. O, para tumahimik yung tao na yun. Ganun. So, talagang wini-weaponize. Ang problema, sa sobrang damit, walang kwenta yung mga demanda. Yung korte napupuno ng puro cyber libel case from the public officials na sinabi na ng Supreme Court that the public official should not be onion skin. And walang malis kung ito ay part ng kanilang trabaho, yung kinikriticize. Yeah? Ayan, oh. Which is, yan din ang sabi ni Ontiveros. Si Ontiveros mismo nagsabi. Anak ng wewe, oo. Other countries and international human rights groups also believe that jail is too harsh for libel. Oh. Sumuplak sa'yo ngayon to. Itong bill mo. Oh. Anong tawag dyan? Alam mo, eto bakit ko sinasabing hypocrisy ang ganyan? Kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala na dapat ang isang cyber libel ay criminalized. Dapat ito ay decriminalize. That's the point of your bill. I-decriminalize ang libel. Tapos ngayon, gagamitin mo against those people who are criticizing you. Akala ko ba you're against it? Pero ginamit mo against us? Anak ng wewe. Gago! Diba, if you do not believe, dapat hindi ka maniwala. Hindi mo gamitin. Ginamit mo eh. So, naniniwala ka. Labo mo, madam. Ngayon pa lang, double standard ka na. Paano pa pag naging pangulo ka? Double standard. Alam mo, etong ginawa mong ganito, dito ka lalong bumaon sa prinsipyo. Oh, bumaon yung prinsipyo mo dito, madam eh. Diba? Kaya ang lakas mong bumira sa mga kalaban mo, I mean mga political na kalaban mo o nasa kabilang side, ang lakas mong birahin. Pero nung ikaw binira ng ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng sahod mo through our tax, ganyan ka? How come? Hindi, di ba? How come ganyan ka? Di ba? Yun lang sa akin, hindi ko magets eh. Paano nangyari na ganyan ka? Baluktot ang prinsipyo mo. Oh, eto nga ang sabi rin ng Supreme Court. Ayan, yan. Ano natin yan? Pag-usapan din natin ng mismong sinabi ng kataas-takasang hukuman. Oh, ayan. Ayan. Sabi ng Supreme Court on onion skin public official, what happened? The Supreme Court ruled that public official, ito yung ginamit na doon sa bill ni Ontiveros, ito yung ginamit niyang mga example. Okay? Para i-decriminalize yung libel. Sabi dito, the Supreme Court ruled that public officials must be more tolerant of criticism, especially if it is about their official duties. You won't be jailed for criticizing a public official as long as your comment is related to their work and you didn't do it with intent to harm or spread lies. Oh. Public officials should not act like onion skin celebrities who get hurt by every comment. Naku po, celebrity ka, madam? It's not libel if you spoke the truth or express your honest opinion without malice. Yeah? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, ang para mapatunayan yung malice, ito, under current law, RA 10175. O yung Cyber Prevention Act, cyber libel can still lead to jail. But based on the recent SC ruling, if you criticize a public official works without malice, you should not. Ito na nga mga kabalita,
Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman